Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Mga kaibigan at mga kababayan, muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang suriin natin. At sana po, minsan pa namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. Tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, ang suriin at pag-aralan po natin ay ang itinatanong po ng iba sa amin kung bakit daw ang mga Iglesia ni Cristo ay walang isinasagawang mga seremonya patungkol sa mga taong namatay, na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi karaniwan na, lalo na sa relihiyong kinagisnan ng nakararami ang Iglesia Katolika, kapag ka merong namatay, meron silang ginagawang mga pamisa, mga padasal at iba't iba pang mga seremonya patungkol sa mga taong namatay, di ba? Pero sa Iglesia ni Cristo, walang ganon, di ba? Kaya nga, aalamin natin at pag-aaralan kung bakit wala ngang sinasagawang mga seremonya pa sa namatay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang pag-aralan natin at suriin, kapatid na Gerson, sa bahaging ito, kanino kayang kamatayan ang hindi kalugihan bagkus itinuturing ng Biblia na pakinabang? Pakinggan po ninyo dito po sa Filipos, sa 1 at ang talata ay 21, ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sana napansin po ninyo na meron po talagang kamatayan, subalit hindi po sawimpalad, kundi pakinabang. Kung ang tao po nang siya'y nabubuhay, ang nabubuhay sa kanya ay si Kristo. Pero bakit kaya ang banggit ng banal na kasulatan, ang gayong kamatayan ay pakinabang? Pakinggan po natin, Marcos 8, at ang talata naman po ay 35, ganito nakasulat. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maililigtas yaon. Ang binasa po natin ay pahayag ng Panginoong Jesucristo. Sana napansin ninyo, ang sabi po niya, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sa mga tweed, yung pong nabuhay dahil kay Kristo, nakatitiyak po sila ng kaligtasan. Kaya kahit po sila ay abutin ng kamatayan, hindi po sila sawimpalad. Sana po napansin rin po ninyo na hindi po yung pagkukumpisal o kung anumang seremonya na ginagawa para sa mga namatay ang ikaliligtas po ng taong namatay. Kundi maliwanag po ang ikaliligtas ng mga tao kung siya po ay kay Kristo nung siya ay nabubuhay pa. Kaya hindi kasawian. Opo. Karaniwan na kasi kapag ang tao namatay, ang banggit nasawi na ani, di ba? Pero ang Biblia pala may itinuturo na kamatayan na hindi kasawian, kundi sa pangangkapalaran Kaya kapalaran kasi pakinabang ang sabi ng Biblia. Mamatayan niya na pakinabang, di ba? Kaya pakinabang kasi nung mamatay siya, nakatitiyak siya ng kanyang kaligtasan sapagkat nang nabubuhay siya sa ating Panginoon Jesucristo o sa pagsunod sa Ebanghelyo, sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo. Pero alamin natin, sino kayang tinutukoy, kapatid na Gerson, na mga namatay na yung kanilang kamatayan ay pakinabang dahil sa nang nabubuhay sila sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po natin sa Roma, sa 8 at ang talata po ay 1, ganito nakasulat. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tiniyak po sa atin ng Biblia na ang mga nakay Kristo ang magkakaroon po ng mapalad na kamatayan. Kasi, sapagkat ang sabi po ng Biblia, ngayoy wala ng anumang hatol
sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya kailangan pala na ang tao, matiyak niya na bago siya abutan ng kamatayan, di ba? Dapat na kay Kristo siya. Opo. Ang mga na kay Kristo po, tiniyak ng Biblia na wala ng anumang hatol. Baka naman nasabihin ng iba, kami ay mga kay Kristo kasi kami ang mga sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang pansariling tagapagligtas. Kaya itanong natin sa Biblia, sino ba ang ipinakikilala o itinuturo ng Biblia na mga tunay na kay Kristo na tiyak na wala ng anumang hatol o nakatitiyak ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo mga mahal po naming taga-subaybay dito po sa Mateo sa 16 at ang talata po ay 18. Ganito po mismo ang pahayag ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin po ninyo, ayon mismo sa Panginoong Jesucristo, ang kanya ay yung iglesia na kanya pong itinayo. Kaya nga, ang sabi pa po niya, hindi makapananaig rito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At ang nangako nga ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pinangakuan niya ang kanyang iglesia. Kaya ang iglesyang tinutukoy, walang iba po kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya mapalad po ang sino mang kaanib sa iglesia ni Kristo na datnan ng kamatayan, na nasa loob ng tunay na iglesia, kasi wala nang anumang hatol sa makatidbagay na katitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Na sinasabi ng iba, kahit naman wala kami sa iglesia, kapag ka ang tao namatay sa amin, ang ginagawa nga namin, ipinagpapadasal namin at meron pang iba't ibang mga seremonya para tulungan yung namatay na kung mapapahamak man o parurusahan, maalis doon sa uring mapapahamak o parurusahan. Kaya ang tanong natin, kapatid na Jason, meron kayang pakinabang yung mga taong patay sa ginagawa ng mga buhay para sa kanila? Ganito po ang sagot po sa atin ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes, sa 9:5 hanggang 6, pakinggan po natin ang nakasulat. Pagkat alam ng buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang alam kahit na ano, at wala na silang kakamtin panggantimpala. Pati ala-ala sa kanila ay nalilimutan. Ang kanilang pag-ibig, ang pagkamuhi, at ang kanilang panibugho ay matagal nang napawi. Kailanman ay hindi na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang nangyayari sa ilalim ng araw. Sa mga talatang binasa natin, maliwanag po na wala na pong bahagi o wala nang pakinabang ang patay sa anuman pong ginagawa ng buhay. Kaya sayang lang Opo. kung nagsasagawa man ng mga padasal, iba't ibang mga seremonya na iniuukol nila para doon sa mga mahal nila sa buhay na namatay. Sabi po ng Biblia, wala na silang kinalaman pa doon. Wala na silang alam at wala na silang bahagi, yung mga patay, sa ginagawa po ng mga buhay. Yan po dahilan. Kaya ang Iglesia ni Kristo, wala na pong isinasagawa pang mga padasal at iba't iba pang mga seremonya patungkol po sa mga taong namatay. Ang mahalaga po, habang nabubuhay, dapat nasa loob ng tunay na iglesia na patuloy na sinusunod ang mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo. Pero alamin pa natin at suriin, kapatid na Jason, bakit kaya hindi na makatutulong o hindi na pakikinabangan ng mga patay ang anumang mga ginagawa ng mga buhay para sa kanila? Ganito po ang pagtuturo po sa atin ng Biblia sa 2 Korinto sa 5 at ang talata po ay 10. Pakinggan po natin. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Sana napansin po ng ating mga taga-subaybay na ang pagbibigay ganti po ay pagdating pa po ng araw ng paghukom. Ang sabi ng Biblia,
bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo, na yan rin po ang hukuman ng Diyos, na ang pagbibigay hatol sa kanila ayon po sa ginawa po noong sila ay nabubuhay pa. Kaya talagang wala nang pakinabang Opo. yung taong namatay. Ang totoo, kahit nabuhay pa eh. Opo. 'Di ba? Hindi po pwedeng yung isang tao ang managot sa kasalanan ng kanyang kapwa, ika nga, Opo. 'di ba? Hindi kasi sabi sa atin sa talata, bawat isa Opo. hahatulan batay sa kanyang ginawa, 'di ba? Ngayon kung namatay na halimbawa, pagkatapos ang ginagawa pa rin ng mga buhay, ipinagpapadasal, ipinagpapamisa, wala nang pakikinabangan doon yung patay. Opo. Kasi nga, una, wala na siyang alam. Wala na siyang bahagi pa doon. Pangalawa, hahatulan ng tao hindi doon sa ginawa nung kanyang kapwa, kundi batay sa ginawa niya mismo Opo. nung taong yon nung siya ay nabubuhay. Kaya nga ang importante sa atin, habang nabubuhay, ito, sa mga pagkakataong buhay tayo, dapat matyak natin nasa loob tayo ng tunay na iglesia para datnan man ang kamatayan, mapalad pa rin. Opo. Kamatayang pakinabang kasi nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Ngayon, ang alamin pa natin at surin, bakit tayo nakatitiyak na walang sino mang makaiiwas sa pagharap naman doon sa hukuman ng ating Panginoon Diyos? Dito po sa unang Pedro 1 at ang talata po ay 17, ganito po ang ating pong mababasa. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Sana napansin po ninyo. Wala po kasing itinatangi ang ating Panginoon Diyos. Kaya po hahatulan ang bawat isa ayon po sa kanya pong gawa. Kaya sa pagharap ng tao sa hukuman ng ating Panginoon Diyos, na yun din po ang binabanggit na hukuman ng ating Panginoon Kristo, ang ipagsusulit niya sa Panginoon Diyos yung kanyang sariling ginawa at walaan niyang pagtatangi. Ngayon, ang alamin pa natin, ang gusto ba ng Panginoon Diyos ay mapahamak at hindi maligtas ang tao? Pakinggan po natin sa unang Timoteo sa 2:3-4, ganito po ang ating pumababasa. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Maliwanag po na ang gusto po, ang ibig ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Subalit kinakailangan malaman po ang katotohanan. Kaya sa pagharap ng tao sa hukuman ng ating Panginoon Diyos, na siya ring hukuman ng ating Panginoon Kristo, ang hangad ng Panginoon Diyos, ang ibig niya, ang tao ay maligtas. Opo. Pero kailangan malaman muna ng tao kung ano yung katotohanan. Ang tanong natin ngayon at suriin, kapatid na Jason, sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, ano ba ang katotohanan kailangang magawa ng tao para siya ay magtamo ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo dito po sa 1, sa 7 at 9. Ganito po ang pahayag po sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang katotohanan po na tinutukoy, yung pong sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, buong katotohanang sinasabi ko, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya mahalaga po na una, marinig ng tao ang katotohanan yan. Kaya po kami narito ngayon. Inihahayag namin ang katotohanan kailangan malaman ng tao para ang tao po ay maligtas. Alin po ang katotohanan ukol sa ikapagtatamo ng kaligtasan na kailangan pong sundin natin ang utos ng Panginoon Kristo na pumasok sa Kanya sa loob ng kawan para ang tao ay maligtas. Ang kawan po, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Sa marami na nating pag-aaral, pinatutunayan na ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya habang
nabubuhay ang tao, dapat niyang magawa ang katotohanan ito para sa pagharap niya sa hukuman ng ating Panginoon Diyos, makatiyak siya ng pagtatamo ng kaligtasan. Ano katunayan, kapatid na Jason? Suriin at pag-aralan natin kailan ba dapat gawin ng tao ang paghahanda niya sa ikapagtatamo niya ng pangakong kaligtasan. Sa Ecclesiastes 9 at ang talata po ay 10, ganito nakasulat, "Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siyol na iyong pinapagunan." Maliwanag po na dapat pong gawin na ng tao ang paglilingkod sa Diyos at paghahanda sa kanyang kaligtasan sa panahong buhay siya at hindi po kung kailan siya po ay nasa Siyol o nasa libingan o siya ay patay na. Bakit? Ano ang tiniyak sa atin ng Biblia na hindi na magagawa ng tao kapag siya'y patay na? Sa Isaiah 38:18 hanggang 19, "Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng Siyol, hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay, siya'y pupuri sa iyo. Gaya ng ginagawa ko sa araw na ito, ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan." Maliwanag po sa mga binasa natin, hindi na po magagawa ng patay na purihin pa ang Panginoon Diyos. Na ang katumbas noon, hindi na makagagawa ng paglilingkod o pagsunod sa mga aral at utos ng ating Panginoon Diyos ang tao kapag siya ay patay na. Kaya habang buhay po ang tao, dapat gawin na niya, tuparin na niya kung ano yung katotohanan kailangan niyang magawa para ang tao ay maligtas. Na ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, kailangang pumasok sa Kanya sa loob ng kawan o ng Iglesia ni Kristo para ang tao po ay maligtas. Narinig na po ninyo ang mga katotohanan ito. Sana wag na tayong magwalang bahala. Bakit? Ano po ang ipinagpauna ng Biblia tungkol sa buhay na taglay natin ngayon? Kaya mahalagang magawa natin agad kung ano yung katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Sa Santiago 4:14, ganito po nakasulat, "Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi." Ang binasa po natin, tayo mismo makapagpapatotoo, ito po ay isang katotohanan na ang tao po o ang buhay ng tao ay marupok lamang. Hindi po niya alam kung ano mangyayari bukas, para po siyang singaw na sandaling panahon lilitaw at pagdakay napapawi. Kaya dapat nga na magawa na niya. Opo. Di ba? Kung ano yung itinuturo ng Biblia para ang tao ay makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Paano kaya kung nalaman na niya kung ano katotohanan? Kaya nga ng ginagawa nating pagtalakay ngayon. Hindi pa rin niya ginawa, hindi pa rin niya sinunod. Ano ang katumbas nun, kapatid na Jason? Pakinggan po natin sa 2 Korinto, sa 6:1 hanggang 2, ganito po ang nakasulat. "Yamang kami nga'y katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita, tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas." Kapag hindi po ginawa ng tao ang paghahanda sa kaligtasan, hindi niya agad sinunod yung kalooban ng Diyos na pumasok sa kawan o sa Iglesia ni Kristo, ang sabi nga po ng Biblia ay sinasayang yung pagkakataong ibinigay ng Diyos para siya ay maligtas. Huwag nating sayangin yung pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoon Diyos para tayo ay makatiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Kaya narinig na po ninyo mga katotohanan kailangan nating gawin. Buhay pa tayo ngayon, may hininga, nasa katinuan pa rin po ng ating pag-iisip,
narinig na natin ang katotohanan, dapat sampalatayanan natin at higit po sa lahat, dapat po natin gawin. Ang itinuturo po ng ating Panginoon Kristo para ang tao'y maligtas, kailangang pumasok po sa loob ng kawan na ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Kasi po, kapag ka ang tao datnan ng kamatayan na hindi niya nagawa ang ukol sa katotohanan ito na itinuturo ng Biblia, hindi siya magtatamo ng pangakong kaligtasan. Kaya po, inihahayag namin sa inyo ang mga katotohanan ito. Sana bigyan po natin ng pagkakataon. Patuloy kayong magsuri, alamin pa ang mga aral na aming sinasampalatayanan at loobin ng Diyos, makasama namin kayo sa tunay na Iglesia ni Kristo, datnan man tayo ng kamatayan, nakatitiyak tayo ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Amen. Muli po ibinigay mo ang magandang pagkakataon na maipahayag po ang iyong mga katotohanan. Amen. Maawa ka po, ito po ay sampalatayanan ng mga nakarinig ngayon, Amen. mga nagsusuri ng iyong mga salita. Nawa po ang mga hindi pa po namin kasama sa paglilingkod sa iyo. Tawagin mo na po sila sa tunay na iglesia. Makapiling po namin sa karapat-dapat na paglilingkod at pagpupuri sa iyo. At higit sa lahat po sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Panginoon po naming Jesucristo, patuloy po na tulungan ang iyong iglesia sa pagpapalaganap ng katotohanan at marami pang tao ang matawag sa tunay na paglilingkod, magkaroon ng pag-asa sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Ama namin Diyos, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo po ang iyong bayan, ang Iglesia ni Kristo, ang pamamahalang inilagay mo po rito. Amen. Pinagpala mo po ang sumusubaybay sa programang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.